sa taas ng bubong. Hindi ako sanay magsalaysay, pero sana pakinggan niyo pa rin ang kwentong ito. Isa itong karanasan na hanggang ngayon, bumabalik sa isipan ko gabi-gabi, lalo na kapag tahimik na ang buong bahay. Isa akong simpleng ina, halos hindi lumalabas ng aking bahay. Ako si Elenita, 34 years old. Naninirahan kami sa isang lumang compound sa San Ramon, isang liblib na barangay sa baybaying probinsya ng Sariaya. May dalawa akong anak, si Mara, 7 taong gulang, at si Joaquin, 5 taong gulang pa lamang. Pareho silang mahiyain at hindi sanay na lumabas ng bahay. Ako mismo nagtakda ng ganong patakaran. Walang lalabas kung wala ako. Kahit pang buong compound ay puro kamag-anak ng asawa kong si Noel, hindi ako kailanman nakampante. Nangyari ito 2 araw nang nakakalipas. Tanghaling tapat. Napakalakas ang sikat ng araw, pero may mabigat sa paligid. Hindi ko mapaliwanag. Habang nasa labas ako ng bahay at nagsasapay ng aking mga labada, napansin kong abala ang kapitbahay namin na si Mang Rodolfo sa pagkukumpuni ng bubong ng kanilang barong-barong. Mag-isa lang siya, nakasampa sa kalawangin nilang yero habang bitbit ang martilyo. Napalingon ako sa kaliwa at doon ko nakita si Joaquin, napalihim na lumabas ng bahay at patakbong naglakad papunta sa dulo ng compound. Mukhang may hinahabol siyang laruan. Alam kong dadaan siya sa ilalim ng bubong kung saan nakatayo si Mang Rodolfo. At doon ako nakaramdam ng kakaibang kaba. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong humila sa atensyon ko papunta doon sa bubong. Parang may bulong sa aking tenga, isang malamig na tinig. Mahina, pero malinaw. Tigilan mo siya. Napatingin ako sa yero at doon ko nakita, may nakadungaw. Isang itim na aninong nakadapa, nakasampa rin sa bubong, pero hindi ito tao. Napakahaba ng leeg, walang muka, at para bang may mahabang kuko na kumakapit sa gilid ng yero. Sa isang iglap na yun, naramdaman ko ang labis sa pangingilabot. Nang lumingon ako ulit sa aking anak, malapit na siya sa mismong ilalim ng bubungan. Saglit, Joaquin! Balik dito! Sigaw ko, halos mapatid ang hininga ko dahil sa kaba. Napatigil siya at nilingon ako. Kita ko ang pagtataka sa kanyang mukha. Nagsimula siyang tumakbo pabalik sa akin. At saktong paglagpas niya, isang malakas na lagabog ang bumagsak mula sa bubungan. Nahulog ang kalahating bahagi ng yero, kasamang matandang si Mang Rodolfo na halos nadaganan ng aking anak. Kung hindi siya lumihis ng hakbang, tiyak na wasak ang kanyang katawan. Nanginig ang aking tuhod. Hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan. Wala akong nagawa kundi titigan lamang siya, habang ang buong paligid ay tila umiikot at nagdidilim. Pagkahupa ng aking pagkagulat, agad kong dinampot si Joaquin na namumutla. Wala siyang kamalay-malay sa halos ikinamatay niyang insidente. Hindi niya alam na sa isang iklap lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit hindi pa rin natatapos ang bangungot. Pagsapit ng gabi, habang magkatabi kami sa kama, napabulong siya sa akin habang yakap ang kanyang paboritong laruan. Nay, may kumatok sa bintana kanina. Sabi niya, lumabas daw ako kasi may laro ang gusto niyang ibigay. Natigilan ako doon. Anak, ano yung tsura ng kumatok? Tanong ko sa kanya. Sumimangot ang aking anak. Wala po siyang mukha, Nay. Tapos parang gumagalaw yung katawan niya, kahit hindi naman siya humihinga. Tapos, parang may humahawak sa kanya sa likod, pero wala namang tao. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kinabukasan, kinausap ko si Aling Teresita, ang matandang may kaalaman sa mga kababalagan sa aming lugar.
Nang marinig ang aking kwento, isa lang ang kanyang sinabi. May multo sa bubong ng bahay ni Mang Rodolfo. Isang kaluluwang hindi matahimik. Matagal nang may mga batang nawawala sa lugar ninyo, Elenita. Sabi nila, mga kaluluwang gutom, kumakatok sa bintana ng mga inosente. Simula noon, hindi ko na pinatulog ng mag-isa itong si Joaquin. Pinabasbasan ko yung aking buong bahay. Pero gabi-gabi, narinig ko pa rin ang mahinang kaluskos sa aming bubungan. Minsan din, may marahang katok sa aming bintana. 3 beses. Laging 3 beses. Bumabalik sila sa mga batang muntik nang mawala dahil gutom pa rin sila. Ako si Liana. Ngayon ko lang muling binuksan ang kaba ng alaala ko mula sa bahay na matagal na naming nilisan. Isang lumang bahay sa San Marcelino, Zambales. Malayo sa kabihasnan. Tahimik. Ngunit tila may malalim na lihim ang lupaing kinatatayuan nito. Nagsimula ang lahat sa aking nakakatatandang kapatid na si Fernandito. Sa atik siya natutulog noon. Isang lumang silid na may bintanang kahoy sa pinakadulo. Sa labas ng bintanang yun, tanaw ang madamong likod bahay, ang punong kamyas na may hubog na tila sumisigaw, at 2 bahay sa di kalayuan, isang abandonado at isa pang pagmamayari ng matandang si Aling Matilde. Isang gabi, habang malalim ang tulog ni Kuya Fernandito, nagising siya sa tila garagal na bulong. Ang buong akala niya, sa lamang yung panaginip. Pero nang hindi yan tumigil, bumangon na siya at marang binuksan ang kanyang bintana. Una, wala namang siyang nakita. Katahimikan lang at ihip ng malakas na hangin. Ngunit sa ikalawang ulit ng doon niya na ito nakita. Isang babae, walang muka, itim na itim ang anyo. Tila usok na humubog bilang tao. Nakalutang ito sa ere. Ngunit ang mga paa ay parang nakakabit pa rin sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Kuya at halos mapatid ang kanyang hininga. Dali-dali siyang bumaba, basang-basa ng pawis at nanginginig. Hindi siya kilala ng takot, pero ng gabing iyon, tila nilamon siya ng malamig na bangungot. Hindi na siya bumalik sa atin. Nilagnat siya ng 2 linggo. Halos hindi makakain. At sa panaginip niya raw, lagi may nakatayong babaeng itim sa labas ng kanyang bintana. Hindi pinilit ni Papa na dalhin siya sa kalbularyo. Pero si Mama, lihim na nagpatawag ng isang manggagamot. Sinabing may nambagi sa kanyang anak. Isang nilalang na mula sa madilim na dako sa likuran ng aming bahay. Pero hindi pa yun ang katapusan. Ako naman ang sumunod na nakaramdam ng kilabot. Isang umaga, habang ang aking ate Laura ay natulog pa, at si Manang Vida, ang aming kasambahay, ay abala sa paghuhugas ng mga pinggan, narinig kong kumahol ang aso namin na si Bodji mula sa terrace. Doon ko siya nakita. Isang aninong itim na nakatayo sa tapat ng bahay. Hindi ko makita ang kanyang muka. Pero siguradong babae yun sa hubog at haba ng kanyang buhok. Nanigas ako, pakiramdam ko'y natutunaw ako sa aking kinatatayuan. Tinawag ko si Manang Vida. Lumabas siya at sinilip ang labas. Wala namang tao, sagot nito. Pero yung aso namin si Bodji, patuloy pa rin sa pagkahol. Nakatingin sa parehong direksyon. 1 linggo akong hindi nakatulog na maayos pagkatapos noon. Tuwing lalapit ako sa bintana, pakiramdam ko, meron nakatitig sa akin. Pagkalipas ng ilang buwan, mga bandang Nobyembre, isang gabi bago dumating ang bagyong Ulysses, ako'y pauwi mula sa aking eskwelahan. Mga 6:00 ng gabi, napakadilim na noon, at nagkataong walang tao sa aming bahay. Pinilit kong buksan yung gate, pero nakalock ito.
Inaloko ko ng mga kapitbahay namin na doon muna tumambay sa kanila. Pero ako'y tumanggi. Doon ako nagkamali. Dahil sa aking sobrang pagkainip, tumambay na lang ako sa likuran ng bahay namin. May maliliit na damo doon at ilang tuyong sanga. Habang abala ako sa pagkakalikot sa lupa, may naramdaman ako na malamig na simoy. Hindi ito normal. May mabigat na pakiramdam na parang may nagmamasid. Napadulula ako. Ate? Nilid ni Mama. Nakauwi na siya. Kinabukasan, nilagnat ako. Hindi ako makatayo. Masakit ang aking leeg at likod. Sa ospital, sinabi ng doktor na may impeksyon ako sa dugo. Pero ang mama ko, may hinala. Tinawag niyang albularyong si Aling Gracia. Pagkahilot ito sa akin, ang sabi nito, may nambati ulit dito sa anak mo. Parehong babae. Gusto ka raw nitong makalaro. Napalunok si Mama. Ako naman, hindi ko alam kung maiiyak ako o masusuka sa takot. Ilang linggo pang lumipas. Nagsimula na magkaroon ng sunod-sunod na kababalaghan sa aming tahanan. Mayaninong naglalakad sa likod ni Mama habang siya'y nagluluto. Bumubukas ang shower namin kahit wala namang tao. Madalas, may yabag sa hagdan kahit tulog naman kami lahat. Minsan din, habang nakaupo kami sa sala ng mga bandang 12 a.m., may nakatayo sa may hagdan, nakatitig sa amin. Itim, tahimik. Pero ang tatlong pinakamatinding nangyari sa akin ay ito. Una, isang hapon, nakatulog ako sa aming sala. Pagkadilat ng aking mga mata, nasa sahig na ako sa harap ng banyo. Walang kaalam-alam ako kung paano ako nakarating doon. Ikalawa, gabi yun. Nakikinig ako ng kanta sa aking earphones habang nakahiga sa sopa. Nakatitig ako sa hagdan nang bigla akong nakaramdam ng matinding kaba. Maya-maya, may boses na humalo sa pinakikinggang kong kanta. Hindi yun lyrics. Isang boses na parang mula sa isang sirang tape. Tumingin ka sa likod! At ang huli, habang nanonood ako ng TV isang gabi, may narinig akong tumatakbong pa sa labas. Akala ko'y pusa lamang, pero may kasunod na mahinang tinig. Tulong! Boses ng isang batang babae, paulit-ulit, mahina, humahalo sa ulan. Ngunit wala namang bata sa bahay namin. Umalis kami sa bahay na iyon, mga ilang taon na matapos ang lahat ng iyon. Binenta ito ng palihim. Sa bagong bahay namin ngayon, payapa ng lahat. Gabi-gabi pa rin bago matulog, sinisilip ko pa rin ang bawat bintana. Baka kasi sakaling naroon pa rin siya. Ako si Bernie, 29 years old, single, medyo chubby, at kung may award lang sa pagiging halimaw sa buffet, paniguradong gold medalist na ako. Nangyaring kwentong ito nung lumipat ako sa isang lumang apartment building sa may Sampaloc, Manila. Mura ang renta, 3,000 lang kada buwan. May sariling kusina, CR, at bintanang di mo na kailangang buksan kasi sira rin naman. Akala ko, naka-jackpot ako. Ang hindi ko alam, hindi pala ako umuupa sa apartment lang. May mga kasama pala ako na hindi mga nakarehistrong boarders. Unang linggo, ang una kong napansin ay ang pintuang sa likod ng CR na biglang bumubukas na lang kahit wala namang hangin. Akala ko, effect lang ito ng jeep na dumaraan. Pero isang gabi, habang naliligo ko, yes nakahubad, nakarinig ako ng mahinang boses. Pwede pang makinsal. Napatingin ako sa kisame. Baka guni-guni ko lang. Pero may tumulo. Dugo. Galing sa butas sa kisame. Napasigaw ako at lumabas ng banyo nang wala man lang tuwalya. Sa inis at takot,
Tinawagan ko yung landlord. Sabi naman niya sa akin, "Ay sir, ganyan talaga dyan. Masasanay ka rin. Pakiulit, masasanay ako." Pangalawang linggo, nag-umpisa na akong makapansin na dumarami-rami yung mga plastic bag na itim. Mga luksa ko sa harap ng pintuan ko tuwing umaga. Akala ko may kapitbahay ako na pinaprank ako. Pero ang mas kakaiba, yung amoy bulok na bulok. Pero kapag binubuksan ko naman, ang laman ng mga yun ay punit-punit na damit ng pare. Oo pare, merong cross, may litanya, at may rosaryo. Tinanong ko yung aking landlady na si Aling Glenda. Ang sagot naman niya habang umuya ng chicharon, Ay, siguro si Padre Arnel yan. Madalas nagpaparamdam nyo kapag bare months. "Padre? Anong padre?" Sagot ko na nagulat. Siya yung dating nakatira sa unit mo. Hindi mo ba alam? Dating sa pari yung kwarto mo. Hindi na siya umalis. Literally. As in the ever. Madalas nagpaparamdam niya kapag bare months. Ikatlong linggo, tulog sa gabi, gising sa bangungo. Dito na talaga nag-level up ang mga kababalaghan. Kada alas-alas sa madaling araw, automatic na nagbubukas ang aking TV. Kahit wala naman akong remote. Pero ang mas creepy, laging parehong palabas. Lumang misa, VHS style, puro static, at may tunog na kakaiba. Kumain ka, sumama ka. Akala ko nga, commercial ng Jollibee. Pero wala pa naman Jollibee na may boses na parang sinasakal habang nagbebenta ng spaghetti. Isang gabi, sinubukan ko ng baliwalain. Nagkulong ako sa aking kwarto. Nag-earphones ako. Pinutugtog ko ang aking playlist. Sa kalagitnaan ng Kill This Love ng Blackpink, bigla na lang naputol yung kuryente. At sa kadiliman, naramdaman kong may umupo sa aking dibdib. Mabigat, malamig, amoy kandila. Wala akong makita, pero narinig ko yung garalgal na bulong. Patay na ako, pero gutom pa rin ako. Gusto ko na chicharon. "Aling Glenda, ikaw ba yan?" Tanong ko. Mahilig kasi sa chicharon yung aking landlady. Pero wala, mag-isa lang ako noon. Ika-4 na linggo, ang paglilinaw sa misa ng multong utak baboy. Nagdesisyon akong humingi ng tulong sa ex ko na si Miko, isang certified spiritual medium / barista, at ang sabi niya, "May 2 espiritu sa bahay mo, si Padre Arnel na gutom, at isa pa, hindi ko ma-identify pero amoy adobo." Nag-set up kami ng ritual, kandila, Latin na dasal, holy water. Pero halfway sa dasal, nagsalita yung multo gamit yung speaker ng TV. Tama na yan, hindi ako masama. Binugutom lang ako. Patay naman, diet pa. Umupo kami at nakinig. Ang multo na si Padre Arnel nasunog daw sa kusina habang nagluluto ng pinangoongan. Hindi raw siya matahimik kasi hindi daw siya nabigyan ng huling hapunan. As in literal. Kaya pala may luksa kung may lamang punit-punit na albasyong na may mancha siyang bagoong. Ang solusyon, pinagluto namin siya ng binagoongan. Nilagay namin sa altar. Sa wakas, kinabukasan, wala ng TV na nagbubukas mag-isa. Wala ng multo sa CR. At higit sa lahat, wala ng luksa ko. Lumipat na ako. Pero, aminin ko, malungkot din. Minsan, kapag naamoy ko yung binagoongan sa karinderya, parang may yumayak sa akin sa hangin. At narinig ko pa rin paminsan-minsan, Bernie, chicharon naman dyan.